Ma'am, yung isa, yung Kokoy Villamin. Hinanap nyo rin po ba dyan? Is there such a person, Kokoy Villamin? Well, tinignan po namin but nag-aantay po kami ng request nito but wala po kaming makita na record din pertaining to that person. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Lalong tumitindi ang ebidensya sa korupsyon ni Sara Duterte. Dahil puwera kay Mary Grace Piatos, may isa na naman na pangalan na nakapirma doon sa beneficiary ng confidential funds ni Sara ang hindi totoong tao. Ito po ay pinatunayan ulit ng taga-Philippine Statistic Authority na walang Kokoy Villame ang nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Anyway, dagdag na naman itong patunay sa pagnanakaw ni Sara sa kaban ng bayan. At mabigat na itong ebidensya para makasuhan itong si Sara ng pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. Anyway, para po sa iba pang detalye ng mga sinabi ng taga-PSI, panoorin po natin ito. So paano, anong mako-conclude natin? Batay sa inyong findings, what is the conclusion therefore? Well, sa ngayon, Elvin, dahil yung information na nasa amin is yung first name and last name, no? So, negative yan sa ating PSA records, both yan sa birth, sa marriage, and even sa death tinignan natin. So, kung may additional sana na information like date of birth, yung pangalan ng magulang, pwede nating i-further verify ito para makita kung merong existing na Mary Grace Piatos. So hindi pa rin conclusive. Akala ko naman sasabihin mo, therefore, I conclude that Mary Grace Piatos is a fiction. Ayaw. So hindi pa pwedeng ideklara ng ganun, ma'am. Sa ngayon, Elvin, masyado maaga kasi first name and last name lang yung information na ating nakuha. So may mga other parameters kasi tayo sa verification, like yung binanggit ko kanina, yung date of birth, yung place of birth, yung pangalan ng nanay, tsaka yung maiden name ng yung pangalan po ng tatay. So yan ay kailangan natin para maging fully conclusive tayo na negative record. But as of the moment, there's no existing Mary Grace Piatos na double T po. Pero hindi ba it follows kung kahit walang middle name, kung wala talagang Mary Grace at walang Piatos, di wala talaga kahit ano pang middle name na ilagay mo. Kung yun ang hinahanap mo, yung paano mo pa makukuha yung date of birth, place of birth? Wala talaga yun, hindi ba, ma'am? Yeah. Well, possible talaga, no, Elvin, dahil nga nag-negative na po siya. Pero sinasabi ko lang po, there are other parameters kasi na titingnan natin sa verification. Papacheck ko na rin baka may Elvin El Chico dyan. So, Ma'am, Alvin po, hindi Elvin. Alam mo, rami na ang PSA talaga, ang puntahan ng kahit sino man para ipacheck kung merong ganitong klaseng tao, mayroon bang ganitong klaseng tao na nagpakasal kay ganito? Yes, tama. Tama, Miss Doris, no, dahil meron po tayong mandato. We are the central repository ng lahat ng birth, marriages, deaths ng ating mga kababayan, including actually yung mga nasa abroad, no? Yung mga report of vital events abroad. So, tinitingnan natin, ang basic na parameter is yung first, middle, and last name. And yun nga yung resulta ng aming verification, wala pong nag-exist na Mary Grace Piatos. Pero paano, posible ba na kaya siya record dyan sa inyo, ay hindi siya nagparehistro? Well, pwede yan na possibility dahil dun nga sa datos natin may mga unregistered tayo na births, no? Pwede pong mangyari. Pero kung siya ay nagtrabaho, kung siya ay nag-abroad, kung dapat siya lalabas. Wala siyang choice kasi kailangan mong may birth certificate ka, ma'am. Correct. Di ho ba? Tama, Alvin. Kasi basta ikaw ay karamihan kasi sa mga unregistered natin yung mga marginalized, no? But meron din tayong mga ilan-ilan na posibleng nasa local civil register office yung file at wala sa PSA na hindi pa na-endorse. That's another possibility, no?
But as of the moment, kagaya ng sinabi ko po kanina, wala po kaming kopya. Opo. Sabi ko kay Doris, meron naman kasi mga kababayan tayo na wala namang trabaho na formal. Halimbawa, mangingisda o magsasaka, wala naman siyang kabalak-balak na mag-abroad. So, hindi requirement sa kanya yung birth certificate. At that time, hindi necessary para sa kanya. Walang pagkakataon na kakailanganin niya. Ma'am, yung isa, yung Kokoy Villamin. Hinanap niyo rin po ba dyan? Is there such a person, Kokoy Villamin? Well, tinignan po namin, but nag-aantay po kami ng request nito, but wala po kaming makita na record din pertaining to that person. So wala rin. Pwede na natin idamay. Wala rin Kokoy Villamin. So far. Ano pa ba yung isang name na lumabas? Meron pang isa, hindi ba? Meron pa ba isa, Camille? O dalawa lang yun? Kokoy Villamin. Ano yung isa? Yung kasama nila Chika. Anong pangalan nun? Nolasco. Totoong tao talaga yun. Okay. Sorry. Totoo yun. Yung nakatanggap ng pera yun. Okay. So dalawa lang, ma'am, yung pinapahanap po sa inyo. Yes po. Inaantay pa natin yung communication para dun sa pangalawa. You mean yung Villamin? Yes po. Pero negative po yun sa verification namin. Okay. Pero pwede kasing palayaw yung Kokoy. Kagaya niya, may Kokoy kami dito. Ang pangalan niya, Romel. Pero pwedeng palayaw yung Kokoy. Pwede rin, Alvin. Pero pwede ba yun, ma'am, kapag ikaw ay nagpaparehistro o ikaw ay naglagak ng iyong mga dokumento, ay nickname ang ilalagay mo? Ang dapat doon yung full name, first name, no? Yun yung official name po natin. Ibig sabihin, dapat mag-reflect. Ibig sabihin pa na baka yung nabigyan ng pera, sabi niya, ilagay mo lang dyan Kokoy Villamin. Parang ganon. Napumayag naman itong nagbigay naman. Dahil confidential fund nga. O ngayon, hindi na natin matrace kung totoo ba. Or worse, talagang inimbento. Diba? So, meron po bang time frame, ma'am, sa pag-iimbestiga kung non-existent? Yung final, yung final na talaga kay Mary Grace Piatos? Well, hanggat wala pong may bigay na additional information, yan na po yung final na result ng aming verification. Kung wala naman pong mga additional na information that they can provide us, yung date of birth at least, yung pangalan ng magulang at saka place of birth. Ayan, tama. Sige. Okay. Sige, partner. Ma'am Marisa, maraming salamat. Ma'am Marisa, mag-message ako sa inyo. May kailangan po ako sa inyo. May papahanap din ako. Ganyan ba? Sino ba ito? Mamanapin nyo raw si Yumi Nagaraya. Sorry, Alvin, gusto kong sabihin na meron tayong Data Privacy Act. So, Loko lang siya. Loko lang, ma'am. Hindi naman namin kayo gagamitin na para maghanap kay... Wala naman pong pagbabantaan si Alvin. Ang hanapin ko, Mary Grace Nagaraya. Baka kako may nakalistang ganyan. Huwag mong kalimutan. Adobo flavor. Adobo flavor, ma'am, ha? Not garlic, not barbecue, adobo flavor, ma'am. Okay po. Okay po. Hindi naman kasalita si Ma'am Marisa, thank you po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Mag-ingat po kayo lagi at thank you for accommodating us. Meron po ba kayong event na kailangan i-plug or kailangan i-anunsyo sa publiko, Ma'am Marisa? Sa ngayon, Melvin, ay may mga continuing project pa rin tayo, yung ating birth registration assistance project. So yung mga kababayan natin na nahirapan magrehistro, mag-coordinate lang po sila sa ating mga partner na local civil registrars at saka sa PSA field offices. Ayan. Sige. By the way, na-curious. So sabi mo, may data privacy, di ba? So bakit pinagbigyan ninyo yung mga mambabatas in researching that Mary Grace Piatos? Meron po silang investigative power tungkol sa pero kung ordinaryo lang, ako magpapahanap. Ordinary lang, hindi pwede. Yung mga congressman, may poder sila, partner. Okay, maliwanag. Kasi in aid of legislation. Pag hindi po sumunod si Marisa, iko-contempt naman siya ngayon. Siya ang ikukulong. Sa Hindi ho ba, ma'am, pag hindi kayo sumunod? Kailangan po tayong sumunod sa in aid of legislation, Alvin. Tama yan, ma'am. Anyway, may wheelchair na At saka meron pa daw kwarto sa St. Luke's. Ano ba yan? Hindi, kaya ni ma'am yan. Masunurin niyo si ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Maraming salamat po. Mabuhay ang PSA. Bunyog
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.